Okay, ito testing natin. Yan, nakaangat yung level. Dapat pag binaba ko to, ito ay ang ating tester ay papalo. Ayan, goods na yan. Okay na to. I-testing na lang natin. Itong drone, meron siyang active tracking. Yan, hindi ko siya kinokontrol pero sumusunod sa akin. Itatry ko din siya sa mataas na altitude kung kaya niya pa akong sundan pagka naka-active tracking siya. Okay. Ayun, laki na nga, oh. May hilo kaya yan pag pinalo? Madadakot mo, Rambo. Ito, may gagawin tayo ngayon, kettle. Kettle siya, kettle. Yan, paano binubuksan to? At, ayun. Hindi na raw nag-iinit. Ayan. Check natin siya ngayon. Anong cost kung bakit di siya nag-iinit. Okay. Ayan. Check natin. So, okay, no? So, umpisa na natin gagawin. Ito, check muna natin yung kanyang pinaka-cord dito. Check natin to. Kailangan ito ay tumunog ng ganyan. So, okay. Open na lang muna natin to. Ayan. Ayan. Sige tayo dyan. Tingnan natin. Dapat kasi ay tumunog siya, no? Ayan. Walang tumutunog ata. Okay. Yun. So, ayan. Okay to. Yung blue. Tapos itong brown. Tingnan natin kung saan nakakonect. Okay din. So, ibig sabihin, no problem tayo dito. Meron tayong kuryente na pumapasok dito. Okay. At tayo ay tututok na ngayon dito kasi okay naman yung pinaka-terminal niya. So, dito tayo tututok ngayon. Ako, lobat pa yung aking lobat. Ayan. Saan natin? Ano to? Ito, natanggal ko na rin yung kanyang pinaka-handle cover tsaka yung pinaka-takip, marami-rami rin palang tornilyo. Medyo mahirap tanggalin pala yung pinaka heater niya. Hindi ko makakapa kung paano papakasin. Medyo tricky siya. Kasi meron din siyang ingat lang ako dito kasi meron siyang silicone para hindi tumapon yung tubig, yung silicone o-ring. Yan. Kailangan ko kasi matanggal tong part na to. Andito kasi lahat yung yung pinaka contact point niya, pati yung pinaka lever, yung switch, para malaman ko kung bakit walang connection yung kanyang heater dito sa terminal na to. Baka kako meron lang nagkakaroon ng loose connection o marumi. Tatry kong linisin. Ito at natanggal ko na yung pinaka tornilyo ng lever. Proceed tayo dito sa kanyang pinaka heating element. Kailangan mapaghiwalay ko to para malinis ko na rin yung pinaka heating element kasi corroded na, sobra na yung mga parang nag-asin na yung tubig ba sa kanyang coil, heater coil, pati yung pinaka pitcher niya meron na rin mga ng tubig ba, yung mga namuti matigas na parang calcium na siya Ayan. Kaya yan, tatanggalin ko to, itong pinaka black na yan. So ito na yung kanyang pinaka contact point, no? Check natin ngayon bakit hindi siya automatic kasi yung thermostat andito rin. Okay, so ito, baklas na natin yung pinaka heater nya. So wala na, tanggal na yan, no? Alisin na muna natin yan at dito na muna tayo mag-concentrate, tutok tayo rito. Itong contact point na to malamang ay
Nawala ang isang contact point ata, ang pin niya. Kaya hindi. Ayun. Balik muna natin tong isang ano. Ito. Babalik na muna natin to. Okay, aalamin muna natin kung paano ang contact point na ito, no? Tignan natin. Aalamin ko muna. Okay. At medyo tricky ang kanyang ano, contact point. Pero itetest muna natin tong kanyang ano, heater kung uubra, kung okay siya o hindi. Okay? Dito na lang tayo sa analog tester. Huwag na tayong gumamit ng digital. Okay, ito tayo sa heater na. Check natin yung heater na. Okay naman yung heater. Wala tayong problema sa kanyang heater. Ang bali naging problema natin ngayon dito ay sa mechanism. Alamin natin itong mechanism niya, paano nag-work. Okay. Check lang natin. Itong mechanism niya, i-check lang natin. No? Ayan. I-check natin kung anong magagawa natin dito. Baka yung mga contact point lang niya may diferensya. Okay. Okay, no? Ito ang naging ano, diferensya niya, no? Itong maliit na pin na to, switch pa na to. Nahirapan akong hanapin kung bakit hindi nagko-contact yung isang line. Ito, tsaka itong gold terminal na to, tsaka dito, hindi nagko-connect. Yung pala ito, micro switch. Ito palang micro switch niya. So, yan. Linis ko lang siya, binabadang ko lang siya ng lacquer thinner. Yan. Kaya may nag-contact na siya ngayon. So, kanina hindi siya nagko-contact. Hirap na hirap ako. Ayan. Nagko-contact na siya ngayon. Mahirap lang talaga ang ano. Okay. So, ngayon, ang naging diferensya po pala, no, ito. Itong contact point dito. Kaya tinanggal ko na yung takip. Ayan siya, may contact point dito. Marami na yung contact point doon. Kumbaga, mechanical problem na dito sa loob mismo ng kanyang mga contact points. Lilinisin na lang natin siya. Okay? Ito, daan-daan lang tayo dito. Merong mga spring, parang relos. Tapos yung kanyang mga copper plate. Ito, yung mga contact point copper na yan. Ano? Malalambot. Kailangan hindi ma-deform. Ang lilinisin ko lang talaga dyan sa kanya yung ano, pinaka-contact point. Baka talagang ano na, corroded na. Nagiba na yung kulay kasi kaya hindi siya nagkakaroon ng magandang connection. Ito na tayo, no? Nililinis ko na yung pinaka-contact point niya. Ayan, no? Tanggalin lang natin yung mga kasi corroded siya. Ayan, yung contact point niya, ayan yung pinaka-contact point niya, yung maliit na yan. Ito. Tapos meron din doon sa loob, ka-partner niya, ayun tsaka nag-iinit siya. Sobra, kasi makikita mo sa kulay ng copper niya, nawala na yung pagkatanso niya. Nag-itim na siya, nagkakaroon na dito ng arcing. Kumbaga nag-i-spark na rito. Talagang darating yung time na bibigay yung ano, itong contact point dito. Yan siya. So, yan. Kanina nilinis ko siya pero sandali lang ako. Sabi ko hindi ubra to, kailangan talagang buksan na. Kasi nag-contact siya tapos nawawala-wala. So yan. Ito ngayon ang ating ibabalik na. Parang harilos ano po. Okay. Tingala lang natin ng konti ito. Yan. Medyo masalimuot. Ayan. Okay. Kasi ito ibabalik natin dito. Ayan siya.
Sana mag-work agad siya pagka... Okay, ito. So, okay na tong ating katol. Kanina, pagka pinipindot siya, pinipindot siya ng... Pag pinindot to kanina, balik lang natin, hindi siya pumapalo na parang ganyan. Yung tester, no? So, ngayon, pag pinindot na siya, at yung lever ba niya, binaba, ayan na siya ngayon, no? May contact na siya. Kanina wala yan. Ngayon pag in-off, yan. Okay siya, di ba? Okay. Kakabit na lang natin. Mabuksan na din lang naman natin. Pakalinis na rin natin. Tanggalin natin yung mga ng tubig, yung mga corroded ba. Hindi ko alam corroded ba to, watermarks na kumapal o yan. Tanggalin na lang natin yan. Hindi yan makuha sa ganito, oh. Hirap. Makapal na masyado. Pinanipis ko na muna yan. Yan, manipis na. Kaya medyo nakukuha na siyang kaninang kapal. Grabe, parang semento. Ngayon medyo nakukuha na pala siya. Ang itsura niya puti na parang porselana o parang calcium nga siguro ito na kumapal na ng kumapal kaya medyo mahirap nang tanggalin. Kung di ko pa liliyahin hindi matatanggal. So ayan, kabit na lang natin, okay na yan. Atin ang ikakabit ito, no? Ito muna ay ating kakabit ba? Yan patang asintay na. Yun. Yan siya. So ito na muna ang dalawa, lagyan natin. Itong mahirap. Alam pwesto maganda dito. Ay, salamat, nakabit din. Medyo mahirap din yung tornilyo, Ayan siya. Tornilyo na lang natin yan. At medyo malalim kasi at maraming mahirap isingit ang tornilyo. Lalo na't kung walang magnet yung screw. Mahirap-hirap. Buti ito mayroong magnet ng kaunti. Ayan. Yun. Okay ito. Ayan. Okay. Taas dito tayo ngayon sa taas. Ayan. Sara na lang natin. Ay, naku, isa. Yung sa tornilyo. Okay, ito testing natin. Yan, nakaangat yung lever. Dapat pag binaba ko to, ito ay ang ating tester ay papalo. Ayan, goods na yan. Okay na to. Okay, testing na lang natin. Okay. Okay, ito, nakasara na lahat. Okay na. I-test na lang natin to sa kanyang pinaka base plate, yung kung saan siya kumukuha ng kuryente, kung saan din siya pinapatong. Ito, kunin natin at i-test natin siya. Problema pa pala ito. Walang saksakan. Bale, testing lang natin ng ganyan kung iilaw siya. Wala. May isa pa palang problema.
yung pinaka-pin niya dun sa loob, naka-deform. Yun. Naka-deform. So, ano natin yan? Nabuksan ko. Check natin. Special tools pa pala to. Buti na lang, meron tayong tools na iFixit. Yan. Ang pakagandang tools nito. Okay. Merong tools na ganito. iFixit. Magandang klaseng tools to. Kadalasan gumagamit ng ganitong tools mga computer technician. Shout out po kay Sir Cesar Saliri. Siya po ang nagbigay ng tools na to, yung iFixit na mga precision tools. Tapos nagbigay din po siya ng ng mga tawag nito, yung mga gamit sa sasakyan, yung mga liabe, mga ratchet. Yun po. Yung Craftsman po, isang set na ng mga tools pang sasakyan. Salamat po ulit, Sir Cesar Salire. Salamat. Ito, nabuksan na natin, no? Puro contact point, puro ayan, tulad nito. Ayun, no? Ka-deform. Ahay. Ano nangyari yun? Naka-deform yung isa. Itong dalawa, okay to, pero ito kailangan nakaganyan siya, medyo nakalabas ng kaunti. Yay. Delicates pa naman to. Itong mga copper terminal na to, malutong pa naman to. Once na binend na to, wag nang dapat i-bend pa ulit pabalik at mapuputol na. Yan, okay na siya. Ganyan dapat para pag pumasok yung yung nasa loob niyan yun, yung pin. Yan, okay. Itong kettle na to kakaiba, no? Itong nabibili dito sa atin, ang pinaka heater mismo ay nandyan mismo sa base plate, kung saan yung hinahawakan kong yan, kung saan pinapatong yung pinaka kettle, yun ang nag-iinit. Hindi tulad nitong kettle na to, yung pinaka heater niya ay mismo nandoon sa loob ng tawag dyan, pitchel. Yung sa loob ng pitchel mismo. Tsaka mas matibay ito kasi talagang katol siya. Hindi coil, hindi tulad ng mga nabibili na dito sa atin, para siyang coil lang nakapaikot doon sa base. Ito matibay itong kettle na to. Yun yung parang coil spring kung tawagin. Coil spring siya na nichrome wire ang tawag doon sa nagiinit na yun. Yun, naka-spiral siya, nichrome wire yun na coil. Okay, ito at sinasara ko na lang at ating itetest na to. Tignan natin kung mag-iinit siya. Saan ba yung kukunin ko yung aking yung pang test ng init, yung thermometer ganito, parang gano'n. Ito at ating i-test. Check natin kung meron na siyang continuity dito mismo sa cord. Kung tutunog yung ating tester. Aba, ayaw pa rin nata. Ano pa kaya ang problema nito? Kulang pa siguro sa adjust ng yung kanyang pinaka copper sa loob, yung parang pinaka connector niya, yung contact point niya. Okay na siya. Sasaksak na natin at testingin natin yung init ng coil niya at kung siya mag-automatic. Pag sobrang init, kailangan na meron tayong maririnig na nagki-click dyan. Mag-automatic siya na patay na talaga siya. Pati yung kanyang thermostat ay marinig nating mag-click. Kumbaga automatic siya mag-shut off pag mainit na siya. So ngayon ang ating temp ay
ating temp ay nasa 41 kasi sinaksak ko na siya kanina kaya medyo nag 41 siya, no? Ayan. So saksak pa natin at testing pa natin kung kaya pala may dito nga init 41. So ayan, sinaksak na natin, may ilaw siya dito. Ayan siya, nakailaw siya. Kita kaya naman netong yan, oh. Nakailaw siya, kita ba? Ayun, nag-init na siya, automatic na, namatay na. So ito ang ngayon ang kaninit ay wow, init 188 na siya, Celsius siya na po. Ayan. So okay na to, nag 200 pa nga. Okay. Okay. Done. Nadadakma mo, Rambo? Galing ah. Dakma lang ganyan? Ulang. Maambon na naman. Oo nga. Ambiya, dapat meron kang net. Ay, naku, teka, umuulan. Ayan si Rambo. Kuha ng pang-ulam. Hindi pwede mabigla. Wala kang net. Yun. Kasi nahuli mo. Pambihira ka. Ba't ito pinakawalan? Ayan, oh. Dakot na, oh. Huli. Maliliit. Sandali lang yung mga pits, oh. Maliit yung nahuli mo kanina? Nito wala ganun nito. Kaso nakakatawagan. Ah, ito? Nakalabas yun. Marami siguro yan, hindi lang isa yan. Wala ganun. Ay, baka matibo ka. Oo nga, nakakatakot ka. Dapat meron kayong kahit yung ano, yung sa may ano ng ventilador. Yung parilya. Saan? Nasaan? Dito. Ayan, oh, dakotin mo na, oh. Ayun, ang laki na nga, oh. May hilo kaya yan pag pinalo? Madadakot mo, Rambo. Ano? Teka. Ayun, nahilo. Ay, dali. Nabitawan ko tuloy yung camera. Nawala. Andiyan pa? Sayang. Ito, susubukan kong i-activate yung active tracking ng drone. Ayan siya, no? Nasa taas na siya. Isiset ko lang yung kanyang active tracking. Kailangan masundan ako ng drone miski saan ako magpunta ng hindi ko siya kinokontrol. Yan, kunyari nakamotor ako, yan, nakasunod siya. Sobra lang akong napailalim sa kanya kaya medyo nalito na si drone. Hindi na ako nakita. Babalikan natin yan. Tapos itatry ko din siya yung mga nasa mga 30 feet ang taas. 30 feet, mga ganun taas. Itatry ko siya kung makakasunod pa rin siya sa akin.
Yung basta yung taas niya lagpas ng poste. Kung sakali kasing nakabike ako, pwede niya akong sundan na nagbabike. Yan, tatry kong itaas at yan, lagpas-lagpas na siya ng ang taas na yan ay lagpas-lagpas na ng poste. Siguro mga 2 poste na ang taas nito. Ayan, at ako'y mag-move. Tignan natin kung susunod pa rin sa akin. Ayan, oh, sumusunod pa rin talaga siya sa akin, ano. Okay, ang ganda. Pwede na akong gumamit nito ng naka-bike o naka-tricycle. Masusundan niya ako miski saan ako magpunta. So, ayan. Pababain na natin si drone. Okay na. Ayos na ako dun. Para magamit ko pagka kahit kaming dalawa ni ka-pharmacist pag nagbabike. Pwede nang gamitin. Ayos. So yan, nalilito pa si drone kung saan siya sa bababa. Sabi niya siguro parang hindi ito yung aking pinaglipadan kanina. Ayan, hinahanap niya yung lugar niya kung saan siya bababa. Ito, dyan siya dati bumaba. Ayan, ay bumaba, dyan siya lumipad. So ayan, okay na, good. Salamat po sa pag-watch. Thank you.